So, hello guys, andito kami ngayon sa school. So, napagplanuhan na namin yung mga gagawin namin pag pumunta na kami ng Batangas, which is the provincial Idato na mag-interview kami doon sa mga, diba? Mag-interview tayo doon sa mga kapitbahay nyo, sa mga mamamayan doon. So, Kasi yung tatlong SDG na napili namin, pasok na pasok doon sa probinsya namin. Tulad nung unang SDG, affordable and clean energy yun. Kaya madalas nag-brownout doon, tapos yung iba pang kapitbahay namin doon, wala pa masyadong kuryente, tapos may problema pa sa amin. Kasi naman namin na bumili ng solar, nagbabaw kami lahat para bumili ng solar. tapos ibibigay namin doon sa front end na interview namin. Nangangailangan ng pareho. Tapos naman doon sa may pangalawang SDG, kaya rin doon kami kasi yung water doon, hindi nakakalo sa tubig. Hindi basta-basta nakakalo kasi may lasa, may lasa. Parang nakakaloan, no? Hindi nila alam kung saan nanggagaling yung tubig na kinukuha doon sa lipo. Yung sa last is yung life below water. Mag-interview kami ng mga mangingisda doon kung paano yung buhay nila doon. Kung paano nila napapanatili yung marilisan doon sa Oo, doon. kung okay ba yung isla na nahuli nila. Tama. Tapos, ano rin yung mga karanasan nila doon. So, bukas guys, Mamaya na po. bukas andun na kami, mamaya mabiyahe kami. So, sana Ng oras? mamaya, alas 5, babiyahe na kami doon. Mga alas 10 ng gabi, andun na kami, sana hindi traffic. Bukas, masisimulan na namin agad yung SDGs na gagawin namin. So, samahan niyo kami guys, let's go! So, welcome back guys. Good morning. It's time to take is 10:55 a.m. So, nandito kami ngayon sa San Juan, Batangas and gagawa kami ng tatlong SDGs. Ano nga yung tatlong SDGs natin? So, una is yung affordable and clean energy. O, pwede tayong mag-interview sa mga bahay-bahay na malalapit dito. Mag-interview tayo guys. May mga questions na rin kaming ginawa kagabi na tatanong namin sa kanila. Tapos may binili kaming solar na ibibigay rin namin pampalubag loob sa mga interviewin namin. So, sa pangalawa naman is yung clean water and sanitation. So, nabalitaan namin mula kay Dazo na may mga issues din sa dito, sa tubig na ginagamit nila. So, sakto na yun yung SDG namin na pwede namin itanong sa kanila, may mga questions din. At yung pangatlo is yung life below water. May dagat dito malapit guys. Saan mag-i-interview tayo ng mga mangingisda? Mag-interview tayo ng mangingisda. So, singit ko lang guys. San Juan, Batangas po kami, province ni Daso. Alay! Guys, Batangin nyo guys. So, ano nga ba mga meron dito sa So yun Batangas? guys, kung natatanong nyo, masarap ang lomi din eh. Yun. Hey! Kaya kung naisip nyo rin ba't namin napili itong lugar na to, kasi malapit nga sa dagat, sabi nga na ito. Totoo naman yun. Tsaka kaya rin po, kasi madalas po nagba-brownout dito. Pasok rin po sa isang SDG namin yun. Kasi ang pinakahuli naman ay dahil sa tubig. Kasi may mga issue nga na hindi mo po pwede ihalo sa mga pagkain, ganun. Tama. Sakto sa mga SDGs. Sakto talaga. So, ngayon guys, ayan. malapit na mag-12 kaya dapat masimulan na namin to. So, samahan nyo kami sa pag-i-interview namin. So, let's go guys. Samahan nyo kami. Kita-kits guys. Kita-kits na lang. So yun guys, magbabay-bye na kami. Ang unang gagawin namin SDG is affordable and clean energy. Maghanap na kami mga interview.
ano? May po-provide lang po kami question. Mga tanong lang po about sa kuryente po. Opo, nawawala. Madalas po ba ano dito, brownout yun? Mga ganun po. Yung ano lang po kami, na kung okay lang po sa inyo, mag-interview lang po kami ng Hindi, mga ano lang. daw mga Mga sample lang po ng, ano, kanyari, kung nahihirapan po kayo ng walang kuryente. ganyan. Ay, kami ngayon sinasana na di kikaroon mo lang kuryente. Mahal po. So, mga ilang taon na po kayo na walang kuryente? Marami siyang taon. Ay, wala pang sa Yung tanong, pre, yung tanong. Pero, okay na nga. Mahirap po kapag ano, kapag, kunyari example po na wala kayo ng kuryente. Nakakilos naman po kayo ng maayos. Hindi nga po. At gawa ng ako matanda na hindi ako magpapudin sa Baka mo, pre. Paano ba yung paggabi? Eh di sobrang din mo naman. Lagi ako naliti. Linti lang ako. So, bale, wala po kayong kuryente. Ha? Wala po kayong kuryente na ginagamit. Ay, yung nakasabila ako naliti. Nakasindi lang ako. Ako baga ano lang. Naka-connect lang. Connect. Ako pa isa naman. Yes, Wala. Yung unang tanong. Yan lang ako. Pero kami yung mga nag-aaral kami sa Manila, mga taga-CCP ho. So, yung interview po namin ngayon, for project lang po. Pasensya na po kung na-istorbo namin kayo ng ano. So, Nay, pwede ko po ba tanongin about po sa affordable and clean energy po? Tumutukoy po to sa pagbibigay ng mura at malinis na enerhiya. So, Nay, ano ang mga dahilan bakit po wala ang kuryente dito sa inyo? Mahal po ba? Mahal po ba or hindi niyo po kaya yung kuryente? Ay, hindi naman po ako nagbabayad eh. Ay, ako mga ako. Nagbabayad sa pagbayad. Pero di ka na pag madalas so malasang ulan, ganyan. Sa barangay na rin, pag malasang ulan, lagi nakawal ng kuryente. Ano? Hindi naman eh. Hindi naman ha. Hindi. Hindi ako kumilakabit sa aking alam. At ito kung makaya. Ito yung kailangan. Yung pangalawa na, katulad kanina, tinanong namin kayo kung nahihirapan po ba kayo sa na walang kuryente. Sanay na po ba kayo doon, Nay, sa walang kuryente minsan dito sa area ninyo? Oo. Paano himula din kami sa iba? So, Nay, paano nyo po nasusolusyonan pag wala po kayong kuryente dito? Ano po yung mga ginagawa nyo para kahit papano may ilaw na makakatulong sa inyo? Hindi na ang naliti. At nabili ka ng kandila. Kandila lang po. Oo. Kandila lang daw guys. Kami matutulugan. So, ang solusyon ni nanay dun sa para ano yun? Is bumibili lang siya ng kandila or Nakikiconnect Nakikiconnect lang siya. Sa kapitbahay. so Nay, kung sakali po ba na bibigyan kayo ng Magpakita ka. solar light. So yung solar light po na is para po siyang baterya na ibibilad mo Hindi lang na po. nakikita, So, pre, doon ka. May remote din po siya na para magbuksan niyo po siya. Pero kahit wala po kayong kuryente, pwede niyo po siyang gamitin. Basta kahit paano mabilad. Hindi nyo na po kailangan ng kuryente o makikonnect sa ano. Kaya lang po, araw lang mo ang kailangan nun. Ay, gano'n ka doon. Wala nung bayad. So Nay, Pero kung kung bibigyan mabibigyan po ng kayo ng kuryente. ganun, makakatulong po ba ito sa inyo? Nakakatulong po ba siya? Makakatulog ko po sa ako sa ari yan. Sa ari din yung makakitulog. So, salamat po na ito. Pwede ko po malaman yung pangalan niya. Angelina. Ilan taon na po? Ilang taon na po kayo, Nay? Dito sa... 87. Dito na Kayo lang po mag-isa nakatira dito. Hindi, yung isa kong anak, may anak na isang babae. Ay, si Yang, may anak ko siya. Pero ang anak ko siya, lalaki. Ruel. O, nasan po siya ngayon? Nasaan po sila ngayon? Ay, naglilibig sa akin isang pamangkin sa ako. Pero dito po sa bahay niyo na to, kayo lang po ang nakatira. Oo, saka yung mag-ama. Okay po. Yung ano yung anak din. Lahat kung ko yan. So, So, Nay, salamat po, Nay. Salamat po. Thank you po, Nay. Thank you. maraming salamat po sa interview at sa oras po ninyo na. Opo, salamat po, Nay. Maraming salamat po. Magandang buhay po. Thank you po. Thank you po. So yun guys, nakahanap na kami ng
mabibigyan ng solar light. Na-interview. Kita nyo naman po yung Oo. bahay ni nanay. Apo. Tapos sinabi niya rin na Nakikiconnect lang siya. Nakakonek lang siya. Ng Or kandila gumagamit lang, lang po siya ng kandila. Oo. So, feeling ko dun kay nanay, nahihirapan din siya na walang ilaw. Kaya deserve din niya na mabigyan ng solar. Sobrang deserve ni nanay. So may mga issues din kami na na-resolve about doon sa mga tanong namin sa kanya. Kaya maganda na i-lola yung natitip. Babalikan namin kayo, Kunin lang guys. namin yung solar light. So yun guys, ito nga pala yung solar light na Bibigay namin namin kay nanay. Kung ikabit natin sa bahay niya kasi kita naman natin, diba? Kinuha lang namin siya dito. Iniwan namin siya dito para ma-surprise namin si nanay na meron siyang kasi deserving talaga ni nanay. Kumbaga, susolusyonan natin yung problema niya. Babalikan namin kayo doon sa bahay ni nanay. Lain ko lang kay nanay ito guys. Solar light po. May solar light na ibibigay namin po niya. Ikakabit po namin dito sa bahay niya para hindi na kayo bumili ng kandila. Para di na rin po kayo mahirapan pagka Samahan nyo na lang po kami. Wala po Samahan niyo na lang po kami na isala. Tulong na po namin sa inyo. po. Paunahin niyo si Taga Lola. Maynila ako. Paunahin niyo si Lola. Saan? Saan mo ba gustong ilagay? Sa loob po o sa labas? Solar light. Yung ilaw, Okay, ilaw. Pwede sa loob, pwede sa loob. Okay ka po na eh. Solar light po na. Hindi nyo kailangan ng kuryente dito na Araw lang po kailangan. Araw na. Bibilad niyo lang po. Pag-ibig yan. Naka-auto-charge na po siya. Tapos paggabi po, pusa na po siya kung magbubukas. Tapos pwede nyo rin naman po patayin. May switch, may remote naman po siya. Dreams take me higher into the blue unknown. Feel the fire burning, heart made of stone. Ride with the wild wind, chasing the endless light. Stars in the black night, fuse to ignite. Ay. Ayan, nag-charge na. Okay lang po yun. Naya, pag umiilaw po, nag-charge na po yan. Matik na po. Araw lang naman po. Yung remote. Ito. Alam niyo, ganito lang po na yun. Ito po, ito lang po yung niyo. Okay, try niyo po na yun. Atin eh. Ito po sa taas. Ano na rin ang ikawan. Pag Pinutin open niyo po. Ayan lang po, mas. Ah, Pag papatayin nyo naman, no? Pagpapatay niyo po sa baba po. Sa baba. Yan, opo. Ito po. Yan. Kaka ka may bayad ako hindi sa inyo ako nagbabayad. Hindi, wala akong bayad yan. Wala pong bayad dyan na yan. Para ano na po namin yan sa inyo. Tulong na po. Tulong na po namin. Tulong na rin po sa inyo, Nay. Ngayon po na nagka-solar light na po kayo or nagkailan na po kayo. Ano pong parang ano po sa feeling yung nararamdaman niyo na naging masaya po ba kayo na nagkaroon kayo? Ayaw ko naman ay nailaw na So mas mapapadali niya po yung pagkilos niya dito sa loob po. Dahil na po Hindi na po kailangan paggabi. bumili ng kandila, na. Opo. Para iwas na rin po gasto sa kandila niya. Sobrang mahal po ng bilihin na Wala kandila. na nagkakatapa, hindi pa kandili, wala, hindi yung babrano, hindi kami mali. Pwede po yan na kahit mag-brownout. Basta naka-charge po doon sa ano. Good kayo na Pag nag-brownout dito, kayo lang may ilaw. Opo. Dahil lang po yung may solar. Pagka ano naman na, pwede niyo po ilipat yung kinabit namin doon sa may Ako na nilipat. kabit niyo lang, ilipat niyo lang po sa may araw para po Opo, Nay. mag-charge siya. Kung saan po mas Salamat mainit. sa inyo. Opo. Nasa So, saan ko po yan? ito po naiingatan niyo po yung remote kasi yan lang po yung magbubuhay dyan sa... Ay, Nay, may battery nga po pala yan. Pagka example po na hindi na po mapindot or ma-open,
palitan nyo lang po ng battery. Mm. Ito lang po yung battery. Oh, matagal naman po yan ay bago ma... So ano to? Ayun lang po, Nay. Maraming salamat po sa inyo, Nay. Oh, nice. Salamat po. Ikaw po, Nay. Ano nga po ulit pangalan nyo, Nay? Angelina T. Rublido. Ang Ang si Rublido po ay Nanay, ang ang... mister na wala na. 20 na taon. Walang kasama sa Sige po, buhay. Nay. Maraming salamat po, Nay. Angelina po. Opo, maraming salamat po, Nay. And God bless. Iwan ko na po dito yung box. Sige. So, ayun guys, nakabalik na nga ulit kami dito sa bahay and tapos na namin interviewin si Nanay. Ano pangalan ni Nanay? Nanay Angelina. Na, ayun nga po, mga problema dun sa kanila na nahihirapan po siyang gumalaw kahit nawala. Kasi walang kuryente, bibili po siya ng kandila or kaya nakikonnect sa kapitbahay. Kaso, pag nakikonnect, napuputulan din, di ba? Kasi nakakapos po si Nanay sa budget. So, feeling namin or naming lahat, sobrang laking bagay kay Nanay Sobra na ito. nung solar light. Kasi mas makakatulong talaga siya ng makakilo siya ng maayos lalo na paggabi. Hindi na siya bibili ng mga kandila, ganun. Makakapagtipid na siya. Makakatipid na siya na. Ang gagawin lang ni Nanay is, ibibilad lang, ang tanging lang yung gawin is, bibilad lang niya sa araw para magkailaw. Buti So- na talaga, nakita natin yung bahay ni Nanay, no? So, ayun, malaking pasasalamat din sa amin ni Nanay kasi sakto, siya yung talagang sakto talaga guys sa inadaanan namin na bahay. Kasi naglilibot talaga Ikot kami. po kami talaga dito Nag-ikot sa... po talaga kami Ikot namin dito yung sa buong area. San Juan, Kita Batangas. nyo naman kanina, haba pala niya lahat. Umiikot pa talaga kami sa may nakita namin ng sakto, pabalik kami, nakita namin itong bahay na to. Yun, nakita namin si Nanay na mukhang interested naman sa interview namin kaya deserving talaga ni Nanay. Maraming salamat kay Nanay dahil ayun, pinatuloy niya kami sa bahay niya tapos natulungan pa namin siya. Natulungan din kami ni Nanay sa mga activities namin o kaya project namin. So, So, next, yun lang guys. Next na namin is yung, TBT, ay SDGs 2. yung, Ano nga yun? Clean water and sanitation. Clean water and sanitation. So, kita-kita tayo ulit doon. Hintayin nyo kami Maghanap doon. ulit tayo ng bahay guys. Let's go! Let's go. Bye-bye. So, sa panibagong interview. Ay, sorry. Pwede kong mag-interview. Ito ko lang po sa atin. Mag-interview lang po. For project purpose lang po. Magtatanong lang po kami. Tungkol lang po sa tubig na ginagamit po. Opo. About... May sariling linya po ba kayo ng tubig? Ayun. Meron? Kasi po nabalitaan po namin yung tubig po na nanggagaling sa linya nyo na ano, maalat daw po. Oo nga. Di ba po maalat daw po ano? Pero may bagong linya, ay ang bigat ni walang slot ngayon na auto. Mm. Yung galing dito sa maganda sana ang tubig noon. Yung Mm. Lalo talaga, minsan nga pag yung medyo allergy ka, mangangati ka pag imbis na dapat, huwag na maligo. Opo. Tsaka mainit. Doon po ba sa ginagamit nyo na tubig? Wala po ba kayong anong tawag din sa kalusugan? Oo, kung nakaka-apekto po ba? Mineral water man. Mm. Pero po yung tubig na ano, nang galing po sa gripo, inahalo nyo po sa pagkain po. Hindi, pagkwan lang, panghugas lang. Panghugas lang po talaga no. Kasi sobrang alat po. Maganda sa kwan eh. Pipe. So, bali po yung iniinom nyo, mineral. Mineral water. Tapos yung ginagamit nyo po sa mga pantaba, pang Oo. plato, gano'n. Galing ko sa agripo. Opo. Yun po yung maalat na sinasabi. May karamihan man din yung gripo. Karaniwan po. Karaniwan na po yung gripo nyo dito is maalat na po talaga yung ano. So, kaya naman po pwede yung mineral po na tubig. Yung mineral po, ginagamit nyo din po ba yun Halimbawa, sa... magpapakulo ng tubig sa thermos, yan ang gagamitin. Yung mineral po, hindi po yung galing sa gripo. Hindi nyo po ginagamit sa pagluluto yung Pwede naman gamitin sa yung faucet po. Wala naman pong epekto yun. Wala naman. Sakit, gano'n. Hindi naman. Wala naman po. May ano po kami, ay tayo may tatlo po kami tanong na itatanong lang po sa inyo kung okay lang po ba sa inyo. Kaya ulitin po namin, saan po kayo kumuha ng pang-inom po na tubig? Binibili ko lang. May naman naglarasin dito sa tindahan. Nilalawo lang po doon.
Container. May nakasalumuhan na po ba na nagkasakit po dahil sa gripo po? Pag uminom Hindi po gaano dun ako kasi ito eh. Ako hindi ako matagal pa dito. Ako galing Bicol. galing po. Kaya lang ako umuwi dito. Yung mga anak ko. Wala man mag-alaga simula nung mga tayo asawa ko. May nabanggit po kayo kanina allergy na sasabi. Oo nga. Ako kasi sanay ako sa Bicol. Sa Bicol, pag bago akong payo din. Lalo ang kapit. Hindi po Hindi kayo bago. Hindi po kayo Hindi yung bago. katawan. Yung tubig po na nanggagaling sa gripo is doon po kayo nagkakaroon. Oo. So, yun yung epekto ng ang epekto ng tubig sa gripo ay tatay is nagkakaroon. Pati, ganyan. Makati yung tubig. Pag pinamot yan, namumula na. Bukod sa Makati, maalas na. Mahal ka na. Kung baga pagkag dyan sa tainga, gaya sa puso, dahil puti-puti, parang parasid. Yung po ba tayo, tanong ko lang din, yung tubig na nanggagaling sa gripo, saan po ba nakukuha? Saan po ba galing? O saan po ba? Hindi ko alam eh, water district yun eh. Bakit restricted po talaga? Oo, water district. Hindi man talagang Ano po ba yun? Provided po ba sa inyo na Oo, sa munisipyo kasi. sa munisipyo? Pero wala po kayong binabayaran doon. Ay, mayroong binabayaran. May binabayaran ba? Oo. Pag isang family, mga Hindi nyo na, 300 yan plus. natry nyo na po bang magreklamo na mahalag yung Wala man, wala naman. Pero halos lahat po ng kababayan nyo or mga kapitbahay nyo nakakaranas ng maayos na problema. Well, oo, dahil isa lang naman tiyatakban na. Ang mga yan, hanggang na sa highway. Nababayan yun. Wala po ba silang ginagawang akbang para po masolusyonan yung ganito pong situation? Medyo pahirapan daw yan. Sabi nga, nagre-reklamo daw itong taga ng Kaulay. Itong barangay Malo. Kaya pansamantala nang daw, natigil. Continuous na rin. Ganun pa din po, wala po ginagawa. Wala din. Yun din. Tinigil lang po talaga. Oo, naitigil lang at nagre-reklamo nga daw madami. Barangay dito yung mga 7 years lang ako din. Ay ano po, may last po na tanong. Nabalitaan po namin na hindi nyo daw po ginagamit o hinahalo ang tubig sa pagkain na niluluto nyo. Hindi nagamit to. Pwede naman gamitin. Wala mang ginagamit. Kasi, basta niluto ang isang bagay, walang ganun. Tulad baga, Pinainit naman po. Oo, namamatay yung bacteria. yun nga ang rabies, namamatay sa kanya. Sa apoy. Yung tubig na po nanggagaling sa gripo is ginagamit din po pangasain, ganun, pangasabaw sa mga ulam, ganun. Pwede nga. Pwede naman. Basta, wag lang yung inom ng Pag iinumin lang po talaga. kaya kahit sa thermos, pang kape, Pero kung ano po tayo, kung mabibigyan kayo ng kunyari sa munisipyo po, kung ang tawag doon, parang maayos yung okay, siguro kailangan yan, i-recycle nila ng ayos yung kanang filter. Oo, sa tinker. Kasi sa dami kong bayan ng narating, Dito lang po dito talaga. lang mahalat ang tubig. Hindi po ba kaya galing yung sa dagat kasi diba? Oo, kasi Hindi maalat ngayon, po. hindi Nakahaluan. Oo, nakahaluan. Kasi diba yung munisipyo, anong tawag yung sa barangay ng San Juan? Sa nawa ng bayan nito. Kasi malapit lang po, ang alam ko pagkakalam is malapit lang po. Oo, dito halos sa kapaligid eh. Sa bayan, dito naman sa kabila, gayon din. So, posible nga na Oo. nahalo lang po siguro yung o kaya Doon po talaga mismo kinuha yung tubig. Maaaring Para maging supply po sa lahat. kasi bagay yung mga puso, yung deep well, doon din ang Ay, maalim din po kahit mga balon. Oo. Eh kasi inaabot din yung level ng dagat kasi. Nahalo po talaga yung dagat sa Pero yung Manila. mineral po na ininom nyo, binibili nyo po. One talaga kasi yan. Yung po is hindi na hindi siya maalat. Hindi. Talagang purong mineral po. Dahil sa Los Baños nga, ang tubig, ang init eh. Laro na. May mula sa mud spring. Dati galing ka sa kundi. Hindi po ba kayo nahihirapan sa pag-provide ng pagbili ng mineral? Ay, siyempre eh. Pag-bili mo kasi lang po yung laman nun eh. Walang magagawa. Eh, kisa wala din lang magkakasakit. Oo. Marami sa mga bata. Para naman po sa kalusugan. Ay, di, balik. Halos kita mo, isang linggo, mga 60 pesos.
Mineral water kasi kang kayan, 30. Bali dalawang ano po, di ba? Bali, dalawa po sa isang Dalawang linggo. galon. Oo, kami katulaan din eh. May mga anak ng babae. At tatlo lang po kayo dito sa... Ilan taon na po? Ito, Ah. 65 na to eh. Ang gusto ko, 7 years old lang. Ano pong pangalan niyo? Ano pangalan? Fernando Kising to eh. Fernando. Kising. O, Kyoyo ay isa hindi. Ilan taon na po kayo dito sa San Juan Batangas? Eh, hindi man kasi nung pa ako Kahit taon gano'n po. nagtitigil dito. Kasi yung pangalan kong anak, dito pinanganak yung bali 30 years na. Pero ngayon lang na umuwi ako dito nung after pandemic. After pandemic po. So nasa ano na 3 years ka? 2 years? Oo. Pero malapit naman ako na ano din. Kasi Magpapalipat din. pamilya ko nung- Kapag uwi ka lang po ba? Nung umuwi kayo dito ng pandemic, ganun talaga yung tubig man. Oo, gano'n. Ganun na po. Hanggang ngayon po Oo, na. 1996 pa. Ako nung magkasawa ko dito. Buti hindi naman po kayo nahihirapan sa ganun. Sanayan lang. Sana yun. Magreklamo ka, kung minority ka naman. Yung nagreklamo, yung mga dapat majority ka para gawan agad ng Eh, pero na-try niyo na po ba nga reklamo yung... Oh, ikaw po mismo tayo sa sarili mo. Nagreklamo ka na ba? Hindi ka papansinin. Hindi ka po talaga ba? So ngayon tayo na binibidyoan natin, documentary natin na pwede ipopost po kasi namin yan. Ay, pwede naman. Na makikita ng gobyerno, ganun. Ano po yung gusto nyo sabihin sa Ay, kanila? sana mabago man nila. Hindi na yung lagi kami bibili ng mineral water. Kasi para mabawas. Sige, babayad din naman kami. Meron mo 300 plus amount. Magkano po yung sa Robin? 300%. Oo, pag kami tatlo lang. May mga... Tapos di pa po malinis, no? Hindi pa po sigurado. Tapos magastos kami ng balik dalawa. Siguro sa... Walo. Sa... Oh, so times 2 to 40. Kaya, how much is more than 500? More than 500 po. Imbis na pangkain nyo na po yun, na pambibili pa po ng tubig mineral mo. Kaya to, okay, hindi nagtatrabaho na. Hindi na pinirits Tapos mo na kasi yung gano'n. nakakatapos na ba ng ano? Siya na po yung parang dalawa niyo pong anak. Siya na po yung parang nagpo-survive. No, kasi sana kukuha ng gagastusin dyan sa dalawa kong bata, mga bata pa yan eh. Pero nasaan na po yung ano niya? Yung dalawa niyo pong anak? Sa Maynila, yung dalawa. Pero umuwi po sila dito. Nawi dito po yung mga kailangan ko. Nakakapagpunan din po sila sa inyo. Matagal din po. Mga 4 days. Okay po. Maraming salamat po. Alam po yung... Salamat po tayo po yung mga tanong natin. Salamat lang. Salamat lang daw yun. Sana magawa ng aksyon. Oo. Ano po? At tawagan namin ng mga meeting tayo. Thank you po. Thank you po tayo. Salamat po. Picture. Ayan tayo. Oh, picture tayo. So ayun mga pare, kakabalik lang namin. Nakatapos lang namin interviewin si tatay. So yung mga gustong ipahatid talaga ni tatay dito about sa gripo, sa tubig nila dito sa gripo is talaga, maalat talaga. Tsaka pwedeng nakapekto din kay tatay na Nangangati siya. Oo, nangangati siya to. sabi niya. Pag ginagamit yung tubig. Pagpaligo. Doon kasi sa gripo na di namin alam kung saan talaga nanggagaling. Yung linya ng tubig nila. Linya ng tubig po talaga maalat. Di rin Parang naluan ng tubig dagat na ano. O baka Pangalat po kasi talaga. Ito yung po yung nagiging permission doon sa nila. Pang-araw-araw na pamumuhay na kailangan ng tubig, di ba? Kailangan natin lagi ng tubig. So, kailangan muna initin bago inumin, tas bibigay pa sila ng mineral na iinumin nila. Yun nga, di ba? Doon nga sa ang problema ni tatay doon sa gripo is doon daw sa dati niyang sa dati niyang province. Di naman daw ganun. Hindi naman daw ganun yung tubig. Like, okay naman kahit pwede mong inumin kahit galing sa gripo. Kasi dito sa San Juan, Batangas, Kailangan yung talaga. sa gripo nila dito is maalat talaga. Kailangan mo talaga bumili ng inumin, no? Tapos ang problema pa ni tatay is kapag nakangati siya or may allergy siya. Yun talaga yung problema. Problema dun sa tubig. So, naghingi si tatay ng parang tulong ba? Nanawagan kami sa mga opisyal dito sa San Juan, Batangas. Sana Masolusyonan yung ganong problema. sayang naman yung nagbabayad ka na nga, tapos yung tubig Ganun na pa. ginagamit mo is hindi pa malinis, di ba? Nakaka-apekto pa sa kalusugan. Yung gusto mo iparating na tawag doon?
ma-filter daw, di ba? Oo, filter. Malinis yung tubig bago pumunta sa mga bahay-bahay. Na hindi na maalat na pwede mo nang inumin kahit galing sa gripo. So, yung po na kailangan initin doon. Pakulo yung paano, tapos pwede na rin ihalo sa ano. Ang pagkain. pinakang punto doon talaga ni tatay is kahit maayos lang talaga yung tubig nila para hindi masayang yung binabayad. Binabayad nila. Mahal pre. So, ayun lang guys. Maraming salamat din kay tatay dahil Pumayag natulungan siya. niya kami and Pumayag sa interview. Pumayag siya na ma-interview Ma-interview natin. ma-interview siya. Natulungan din kami ni tatay. So yun guys. Tapos na tayo sa pangalawang SDG guys. Tapos andito na tayo sa pinaka-excited pa. Guys, kita-kits na lang po tayo sa Kita-kits na lang. Life below water! kita-kits na lang po sa dagat. Tatlo SDGs, this is our favorite part. Bye-bye. So, see you na lang po sa Secret. Abangan nyo mamaya! Let's go! For the vlog ang ating mga person. So yun guys, nakakita namin ng mga isda dito sa San Juan Lea Beach. Isang interview po natin siya. Okay na? Ito. Ano po? Wala pong ano. Paano nyo po napapanatiling ang kalinisan sa karagatan? Kasi sobrang linis po dito eh. Opo. Eh pagka madami katulad yan, maraming basura, may tagalimot kami ng basura. May naglilinis May naglilinis talaga. Po namin, kung aming kurpi, at saka sadyang taga, mga rin na resort. Papalinis po sila sa Sadyang may naglilinis tuwing umaga. Kaya pa ako po, bago po yung pangalawang tanong. Ano po pangalan? Si Kuya Danto, Kuya Dante. Kuya Dante, kamusta naman po yung mga nahuli nyo isda dito? o kung singa. Konti lang ho. Paisa-isang Pero okay naman po yung mga isda na nahuli nyo. ayos naman. Ayos naman po. Hindi na katulad ng dati na marami. Hanggang ulam lang. Pangulam lang. Oo, hindi na pag-kilo na makapag-kilo. Yung second guy. Second one. May nakasalamuhat na po ba kayo na gumagamit na pinagbabawal na Pampasabog po. Bawal po, wala na. Pero may inaano po dito dati, may mga Wala. gumagamit. Wala. Dito sa amin, sa mga pangita. Talagang ano lang ho. Wala yung mga illegal. Inuhuli po. Saka bawal yung may bago mangyari, inuhuli sa agad. Pero kung sakali yung may gumamit nun, Ayun. inuhuli ho Hindi talaga. pa sila nagamit, inuhulihin na namin. Kahit kayo na po manguhuli. Oo. Kasi nakaka-apekto rin po yun sa ano nyo. Meron ka bang mamukahi na programa o proyekto na maaaring hakbang na gobyerno para sa ikabubuti ng ating mga karagatan? May nice po kayo may parating sa gobyerno na makakatulong sa inyo. Yung mga illegal na ginagamit, dapat hindi na dahil dun sa gitna, mayroon nagpapaputok ng dingin. Okay po. Kaya yung mga similya nauubos. Kaya gitna, pero dito sa amin, sa tabi, wala naman. Doon lang sa gitna. Doon sa malayo, siguro mga 15 miles. Ang laki rin po ang epekto nun sa ano. Oo, yun, dahil yung mga Kasi similya, sisira po yung bahay ng mga isda po. No? Saka hindi na yung bahay, yung mga itlog, mamatay na doon. Kaya ngayon, wala. Konti po. Kaya po dahil Dahil ngayon November, dapat ngayon tagsimilya na eh. Wala po. wala. Talagang konti po talaga. Naubos. Pag nahuli po yung mga naggaganon, ano po yung parusa?
Hindi natin alam. Mayroon mga sabi nga hindi mahuhuli sila dahil may mga tao nagawa talaga. Lookout. Matataas sila. Kaya kung katulad natin na maliit ka, hindi makakagawa ng ganun yun. Opo. So, Ano po, ilang taon na po kayong nanginginis ka? Pagka ng 8 years old. 8 years old po. talagang dito na po kayo lumaki? Taiwan. 8, mga 52. Talagang lokal na po kayo din. 52 years. So may pinagbago po ba nung simula nung ano kayo? Nung napatay na resort, Ang laki po ng pinagbago. kita nga naman. Nung wala pa resort na ganyan, Sagana pa po. Pero yung kamusta na po yung mga corals, ganun, bahay na ayun, sila. nasisira. Nasisira na rin po. Gawa ng mga resort niya. Dahil po dyan sa mga ano. Sa mga resort, kahit yung mga galing sa swimming pool na, pinapansin sa dagat. Kumbaga po yung tubig po sa swimming pool, dito na rin po nila yung na ano. Bumabagsak na, wala pumababa lang mga sa pataas, o sa pababa, ang gana no, sa Ayo. patagas. Kaya ako po Kaya na, pala. sabi niya, sisira yung mga So, ano po, maraming salamat po sa kooperasyon nyo. Maraming salamat. So yun guys, andito na naman kami. Sawa na ba kayo sa amin? Guys na kami ng guys. Umuwi na ba kayo? So, nakauwi na kami guys, galing Batangas. Nandito kami ngayon sa school. Kagabi, anong oras tayo nakalilin guys? 8 p.m. Di ba? Ano pa nang iniwan niya, no? Nauna na ako nakauwi. Pagod. So, yun, andito na naman kami guys upang talakayin na natin yung mga problema ng mga interview natin na naisip namin na may mga solusyon. Okay, di ba? Na nais namin iparating sa mga makakanood ng video na to, yung solusyon na to is makakatulong dun sa mga tao na kailangan, lalo na sa Batangas, di ba? Sa mga makakapanood po ng taga Batangas. San Juan, Batangas. San Juan, Batangas. Hello po. Alay. Batangueño! So, yun po, una is yung sa affordable and clean energy is Nakita niyo naman na sila di ba? Sa pagdali namin. Kita niyo naman po ang problema niyo doon na wala ka talaga siya ang sandan na walang ilaw. nakikiconnect lang si Lola dun sa kapitbahay niya, wala siyang ilaw. Tapos minsan pag nawawala ng kuryente yung kabila, pinakonekta niya naman. Kandila lang Nagkakandila lang siya. So, Para hindi na siya bumili ng kandila o para hindi na siya nakaiwan. Sinolusyonan na namin yung problema nila. binigyan namin, nakita niyo naman na si Lola, binigyan namin na solar na kahit pa paano yung gastusin niya. Kasi sabi niya doon, bumibili pa siya ng kandila kapag walang kuryente, di ba? Hindi, tsaka nagbabayad din siya sa Sa pinapapalikan niya. Oh. So, naitulong kay nanay. unang naitulong doon is yung nasolusyonan namin is yung binigyan namin siya ng solar na bawas-bawasan yung mga gastusin niya, gano'n, di ba? Tapos, sabi din ni nanay, kaya madalas nawawala ng kuryente is yung mga bagyo, gano'n. Di ba? Sa bagyo, Kasi tabing dagat lang po sa Oo. ano namin. Kaya mas malakas yung ng bagyo. Pag bumagyo doon yung hangin talagang ano. Malakas. So yun, isa sa dahilan is yung bagyo, di ba? Alam niyo naman sa Pilipinas, lagi may bagyo. Ngayon nga, sunod-sunod yung bagyo, di ba? So, lagi nawawala ng kuryente doon sa kanila pag may bagyo. So, sabi ni Lola na matagal daw bumalik, di ba? Matagal bumalik yung kuryente. So, nais namin iparating sa mga taga-Batangas, lalo sa gobyerno na kung may maaaring solusyon, di ba, na mapabilis yung pagbalik ng kuryente pag may bagyo. Na kasi nangangailangan din sila, lalo na ano din dun yung liblib, di ba? Dilim pa doon, no? Oo. Tsaka yun po pala yung problema sa ano, hindi lang namin solusyonan yun kasi hindi lang namin kaya. Kasi doon sa, yung kalsada doon, sobrang dilim mo ng Oo, wala rin sa street lights. Talagang nakakatakot kaya ang dami na-aksidente doon sa San Juan, Batangas. Isa rin sa suggestion natin is yung kalsada, ano man lang nila, no? Lagyan nila ng street lights, di ba? Kasi kahit pa paano, may ilaw naman, di ba? Sabi mo, di ba, may mga nagbumotor doon na walang ilaw. Walang ilaw, walang Walang helmet, kaya madalas yung disgrasya. So, yun, una is yung solar, di ba? Solar. Maganda yung solar lalo na sa mga
walang kuryente na laging nag-brown ako, bigyan, pwede magbigay yung gobyerno, di ba? Pwede, mas maganda nga. Kahit gano'n lang yung solar na gano'n, yung maliit lang, basta may pang-ilaw sila pag emergency, di ba? Bibilag lang lang sa So, pangalawa is yung sa may bagyo na pag may bagyo nawawala ng kuryente is kahit mapabilis man lang sana yung pagbalik ng kuryente para hindi na mahirapan yung mga taong walang kuryente doon, di ba? Tapos yung pangatlo is yung kalsada, lagyan man lang ng mga street lights para yung disgrasya is talagang maiwasan talaga natin, di ba? Kasi marami nang din disgrasya doon. So yun sa yung mga nais namin iparating sa unang SDG. So sa pangalawa naman is yung clean water and sanitation, di ba, pre? So nakita nyo doon sa in-interview namin si tatay na ang dami niyang sinabi about doon sa issue doon sa tubig nila doon na ginagamit, di ba? Sabi niya nga yung may lasa, di ba? Sabi sa nag-mention na nagkakaroon ka ng allergy. May allergy, nakakati si tatay. Ay, hindi rin nila alam kung saan nanggagaling yung tubig na kinukuha nila. Maalat talaga yung tubig. Hindi nga, parang sa dagat na po ata galing. Parang may halo. Bumibili pa sila ng mineral na tubig para lang daw sure yung ano ginagamit nilang tubig na iniinom is safety, di ba? Kasi yung mineral water. sabi niya nga, Kaya sabi ko yung binabahan ni Kaya kasi kasi kung nagbabayad siya, Ayun. di ba sa tubig. Kaso ganun na nangyayari sa tubig. Parang Hindi nila maalo sa ano. so yung nakita niyo naman sa video guys na sabi ni tatay, yung gusto niyang iparating sa mga gobyerno na sa Batangas na ano sana yung tubig na maayos. Oo, ma-filter na maayos yung tubig kasi ang hirap nun kasi si tatay may allergy siya, di ba? Siyempre, hindi lang naman si tatay yung may allergy pag ginagamit yung tubig doon, di ba? Hindi rin nila magamit. Oo, isa yung mga bata. Sa iba, lalo sa mga bata, di ba? Delikado sa kanila yun. Sa kalusugan nila. Lalo na, iniinit muna nila, di ba? Bago nila Ay, gamitin. ganun yung ginagawa, di ba? Iniinit nila. Pero may lasa pa rin konti. May lasa pa rin kahit initin, di ba? Kahit initin, hindi na pipilter yung maayos yung tubig. So, yung unang suggestion ay unang gusto namin iparating sa gobyerno ng Batangas is sana naman Masolusyonan. masolusyonan yung problema doon na maalat, ma-filter, sabi ni tatay, di ba? Ma-filter na maayos para yung epekto na ito dami kasing epekto no? Kaya pag na-filter na maayos, siyempre si tatay hindi na siya magkaka-allergy, yung ginagamit niya ng tubig, ang tawag doon, hindi na nila mag-iinit, hindi nila bibili ng mineral water, yung mga bata, yun, magagamit na nila ng maayos yung tubig. So, yun sana guys, pangatlong SDG is yung life below water. So, sabi dun ni tatay, di ba, yung isla na yun, interview namin na ang dami rin problema doon na malinis naman yung beach, di ba? kasi yung beach doon guys, maraming resort doon kumbaga pag may kalat, pagdating ng alas 6 ng hapon, yung mga kalat, kada resort may namumulto ng basura. Kaya yung dagat doon sobrang linis, kaya So, maganda. kaya sabi ni tatay yung mga isda naman doon okay naman daw. So, Kaso sabi ni tatay, kasi may isang problema doon, may gumagamit daw ng mga dinamita. ayun, dinamita sa gitna ng Sa mga malayo na, mga 20 miles daw kalayo. Yung mga gumagamit ng dinamita, mga isa rin yun sa nakaka-epekto sa pangingisda nila kasi yung mga civilian ng mga isda na namamatay. Kaya yung mga nahuli nilang isda sa ngayon, parang umuunti dahil niya sa paggamit ng dinamita na yun. Kaya sa mga gumagamit po nun, sana tigilan nila yun kasi marami rin mga isda na na-apektuhan dahil sa sa paggamit ng mga dinamita. Nauubos yung mga isda. Malapit silang mahuli pag nauubos na, di ba? Dapat nga doon, discover doon, marami na. Kasi na yun, malalaki na yung mga isda, ganun madami. Kaso daw, yun nga, dahil nga doon sa paggamit ng mga pagpasabog na yun.
Saka sabi ni tatay doon na yung mga gumagamit doon ng pampasabog is may mga connection sa gobyerno sa mga nakakataas. Kaya hindi sila nahuhuli, no? Di ba? Sana naman, Siguro takot rin siguro. Oo, may mga kapit. Kaya hindi sila Takot rin sila na isang bomba. Oo, syempre, maano din sila doon. Damay sila doon, di ba? So, sana yung gobyerno natin mabigyan nila ng solusyon yung mga ganitong bagay. Dahil para din naman to sa ating kalikasan, di ba? Para naman to sa atin eh. So, yung una pa ay yung ano pa doon, isang problema is yung mga resort na yung tubig sa pool, binabagsak nila sa dagat, di ba? Binabagsak nila sa dagat. So, yung dagat, yung mga corals, gano'n, Parang nasisira yung mga ano. yung mga isda lumalayo is yung nagiging mailap sila yung mga isda. Kaya sabi ni tatay, dapat bago ka makahuli is yung lalayo ka muna, di ba? Yung hindi tulad ng dati na kahit malapit ka lang, may mahuli may mahuhuli ka. Kaya sana naman yung mga resort dyan, yung tubig na ginagamit nila is may pinaglalagyan naman sila, di ba? Kung bayang filter lang yung filter. Oo, bago ibagsak sa dagat, di ba? Mas pwede rin naman. Kaso dapat sure na malinis yun bago ibagsak sa dagat. Kasi may mga cloud. May mga naliligo din doon, di ba? Mamaya may sakit, di ba? May makuha. So, yung mga resort sana, alam nila yung tama, alam naman nila yung tama at mali, di ba? Na kung ano yung epekto nito. At yung ano pa, is yung resort na sana mabawasan yung mga nagpapatay ng mga resort, di ba? Mabawasan. Kasi pag dumami yung resort doon, mas maraming masisira. Sirang corals. Di ba? Kaya, Okay lang naman na magpatayo ng resort. Maraming resort doon. Basta, Problema lang. Problemahin muna nila yung kung saan nila ibabaksak yung tubig na ginagamit nila sa swimming pool. Kasi may chlorine yung ano talaga yung pool. Nakaka-affect yun sa mga so yun guys, yun yung mga solution na mga problema ng mga in-interview namin na gusto nilang iparating. So kami naman, sasabihin namin sa inyo na sana yung mga sinabi namin is masolusyonan nyo guys, di ba? Solusyonan po. So, dito namin tatapusin to. So, sana mag-enjoy kayo din sa video na ginawa namin. thank you guys. Bye-bye! Here we go again guys. Ikaw ka magsalita agad. 5 seconds. So yun guys, andito nga po pala kami sa San Juan, Batangas. Ano ulit yan? San Juan, Batangas. So, mag-oras ka muna. Time check ko muna. 10:50. Ikaw na nga. Ako na. So yun guys. So, hello nga po. Ay, ayaw nga. Nabablang mo ako.